Come Holy Spirit sa mga mongil lingkod upang maging instrumento at daluyan ng ipagpapala. Police Executive Master Sergeant Brother Aldimones, mula pa rin po sa Makati City Police Station at sa ilalim po ng kandila ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated, nais pong magbahagi. Ang gospel po ngayong Huwebes, Pebrero 13, taong 2025, hinango natin kay San Marcos, Kabanata 7, talata 24 hanggang 30. At ito po'y pagpapakita ng pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Makita natin dito na may isang nanay na lumapit kay Jesus. Bagamat there is a rejection, nagpatuloy ang nanay na ito. At sabi nga po dito, kapatid, ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang ina na may maliit na anak na babaeng inaalian ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang hentil. Tubo ng Serapinica, ipinamanik niya kay Jesus na palayasin ng demonyo na nasa kanyang anak. Kung sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak, hindi dapat kunin ang pagkain ng anak upang ihagi sa mga tuta. Isa po ito sa mga verses na ibinabato sa mga mananampalataya na sumasamba kay Jesus. Sabi rito, yung Jesus nyo ay malupit sapagkat imbis na tulungan niya yung nanay, ang isinabi niya pa, nanlait daw siya sapagkat ang sabi niya, ibinibigay daw muna yung pagkain doon sa kanyang anak, hindi yung mga pagkain o doon sa tuta. Pero sabi nga nitong babae na to, tunay nga na may karunungan din itong mga babae. Bagamat para sa mga bata ang pagkain, pero may karapatan din naman daw yung mga tuta para doon sa mga nahuhulog na mumo. Ano bang gusto maiparating sa atin ng Panginoon? Marahil alam ng Panginoon ang pangangailangan ng babae. Subalit, tinetesting niya talaga kung hanggang saan ang pananampalataya ng isang ina na ito. Kung hanggang saan ang kanyang pagmamahal. Kung hanggang saan niya i-extend yung kanyang pagtsatsaga para ipakita yung pagmamahal niya sa kanyang anak. May 4 po na bagay na makita natin sa gospel. Unang-una, makita natin dito is about pagmamahal. Ito po, makita natin, puro katangian muna ito ng isang ina na nasa gospel. Pagmamahal. Mahal, isang tiyak lang dito, mahal ng ina ang kanyang anak. At lahat ay gagawin niya para sa may anak niyang may sakit. Ano ngayon yung pangalawang katangian ng ina dito? Meron siyang pagtsatsaga. Bakit? Sapagkat hinintay niya na dumating si Jesus. At nung dumating na si Jesus, hindi po siya nag-atubili. Agad siyang lumapit. Kumbaga, hindi lang basta pagtsatsaga, kundi meron siyang dedikasyon. May perseverance siya para makita si Jesus sapagkat alam niya na si Jesus lamang ang solusyon. Unang-una, mamahal. Pangalawa, pagtsatsaga. Pangatlo, pagpapakumbaba. Ito yung nakita muna ni Jesus sa babaeng ito, sa nanay na ito. Yung paglapit ng ina na ito ay nagpatira pa siya si Jesus. Nagpatira pa siya kay Jesus. Tanda ng kanyang pagsurrender. Tanda ng kanyang pagpapailalim sa kapangyarihan ni Jesus. At ito yung isa sa magandang nakita ni Jesus na katangian ng isang ina. Nagawa ng ina ng magpakumbaba, nagawa ng ina na mag-persevere or magpatuloy sapagkat dahil meron siyang pagmamahal sa kanyang anak. At ito naman po ang gandahan. Dahil po meron siyang pagpapakumbaba, meron siyang pagtsatsaga, at meron siyang pagmamahal, meron din siyang isang katangian na nakita ni Jesus sa bandang dulo. Yung tinatawag na pananampalataya. Alam mo bakit? Sabi rito, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang inyong anak. Umuwi ang babae at naratan niya sa higaan ng bata. Iniwan na nga ng demonyo. Sinabi ng ating Panginoon, umuwi ka na. Hindi na kailangan isama si Jesus para hipuin yung kanyang anak. Nanampalataya ang babae na ito. Nanampalataya ang isang ina nito. Nasasabihin lang ni Jesus, mangyayari ang sasabihin ng Diyos niyang si Jesus. Ngayon, pagbulayan natin, ito nawa dapat ang maging katangian natin tulad ng isang ina. Unang-una, dapat meron tayong pagmamahal.
Hindi natin makakayanan, hindi natin mapagtatagumpayan ang ibabaw ng mundo kung wala tayong pagmamahal. Sabi nga sa Korinto 13:13, tatlong mananatili, ang pag-ibig, ang pag-asa at ang pananampalataya. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Pag-ibig ang pinangawakan ng ina na to kung bakit niya napagtagumpayan, kung bakit naka-hold the line siya hanggang dulo. Kaya ang pag-ibig na ito nagawa niya magpakumbaba, na kaya din natin magpakumbaba kung meron tayong hihilingin sa ating Panginoon. Kapatid, meron ka bang gustong hilingin sa ating Panginoon? Lumapit ka na sa Kanya, magpakumbaba ka na. Sa mga panahon na hindi mo na kayang sumuntok, subipa, maglakad, magsalita, tukurin mo na, iluhod mo na, isurrender mo na sa ating Panginoon. Hindi mo rin magagawa yan kung wala kang pagtsatsaga. Kailangan natin magtsaga, magpatuloy. Kung nararamdaman mo na gusto mo ng ayaw, umayaw at gustong sumuko, kapatid, hold the line lang. Hold the line lang. Tsaga pa. At pagtatagumparin ka rin ng Diyos. At nga, oras nga na ito, maging katulad tayo ng isang ina sa kwento na nampalataya na lahat ay kaya ni Jesus. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya ano man problema mo, ano man ang pinagdadaan mo sa oras na to, manalig ka lang, magtiwala ka, God is in control. Let me finish with one story. It's about love. Kasi nakita ko dito yung pagmamahal ng ina, nagawa niya ang lahat, na-conquer niya ang lahat. At lais din magkwento ni Brother Aldi. Ito'y kwento na alam na ng mga tao, ng mga mahal ko sa buhay. Minsan po namasyal, o minsan po'y biniyaan ng ating Panginoon. Minsan, hindi pala minsan, hanggang ngayon, patuloy pinagpapala tayo ng Panginoon. Binigyan po tayo ng isang tahanan dyan po sa Rodriguez Rizal. At doon po sa tahanan na yon, noong 2017, ang nakatira po doon ay ang aking biyanang lalaki, sumalangit na po kanyang kaluluwa. Alas 11 ng gabi, isang malakas na ulan, bumabagyo, dahil nga po taga Makati kami, mag-isa lamang po yung biyanan ko na nakatira doon, na kaya po ang miss ko, napuntahan namin ng aking biyanan. Sabi ko, bagamat umuulan, bumabagyo, tumanggi ako, pero sabi ng miss ko, kung ayaw mong sumama, magko-commute ako. Napili ng inyong lingkod, inilabas niya yung kanyang motor na luman-luma. Model 2000 nung time na yon at karag-karag na. Pinaandar niya ito at habang bumabiyahe, napaparamdam na ang motor na ito na mukhang hindi na talaga kakayanin. Kaya pagdating po sa EDSA, nagparamdam na at nagsasalita ng ating motor na prepare. Sabi ko, prepare to stop. Kaya pagdating po namin doon po sa area ng Litex, tuluyan na po siyang huminto. Dalawang bagay lamang po ang pinapili sa atin ng Panginoon. Naniniwala po tayo, life is a matter of choice. Unang option is iwanan ng motor, yun ay kung may babalik kang kapabukas. Or itulak ang motor. Pinili ko po yung itulak ang motor. Pinapili na naman po tayo ng pagkakataon, itulak ang motor pa Makati o itulak ang motor papunta ng Rodriguez Rizal. Pinili po natin yung pangalawa na itulak yung motor papunta ng Rodriguez Rizal. Sa pagtutulak ko po, simula po alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, dinaanan po namin yung madilim na Payatas Road. Baka po ang tubig hanggang bewang po yung iba, mabaho sapagkat may mga basura, may mga pagkakataon pa po na may sumusunod sa aming isang lalaki na di namin alam kung hold up pero ano man po ang balak. May nadaanan po kaming isang malaking kanal na may umuungol na parang malaking ahas. Nakaramdam po tayo ng takot, buwisit, pang-aalinlangan. Pero habang naglalakad po tayo, tulak-tulak natin ang ating motor, may isang magic word lamang po na nabanggit ng ating sister wife na nagpabago ng ating pananaw. Ang sabi niya po, hayaan mo na, nagmahal ka kasi. Nagmahal ka kasi. Yun po yung isang salita na nagpabago ng aking pananaw. Nagkaroon ng dahilan kung bakit ako naroroon sa Payatas Road ng madaling araw. Isa lang po ang dahilan. Dahil nagmahal ako. Isa lang po ang dahilan kung bakit kailangan namin pumunta ng Payatas, ay bakit namin pumunta ng Rodriguez Rizal nung time na yun. Isa lang po ang dahilan. May nagmahal sa kanyang ama. Yun po ang aking asawa. Doon ko naintindihan ng mga nangyari sa ibabaw ng mundo kung bakit nakakayanan bitbitin ng isang kuya ang kanyang bunsong kapatid na may polio. Tinanong siya, hindi ka ba nabibigatan, hindi ka ba nahihirapan? Isa lang ang dahilan. Nagmahal kasi siya. At doon ko nang naintindihan kung bakit may mga nanay na umaasa na pwedeng magbago yung kanilang anak o isang tatay na nananalangin na barang araw yung anak nilang adik ay magbabago rin. Isa lang ang dahilan. Nagmahal kasi sila.
Doon ko lang naiintindihan kung bakit may mga tao na hanggang ngayon, ina-expect nila yung mahal nila sa buhay ay muling babalik sa kanilang tahanan para mabuo muli ang kanilang pamilya. Isa lang ang dahilan, nagmahal kasi sila. At doon ko lang naiintindihan kung bakit may mga nanay at may mga tatay na pumipila dyan sa PGH o mga public hospital para para ipila yung kanilang anak na may sakit. Na alas 11 ng gabi nandun na sila pero alas 8 pa ng umaga, isa lang ang dahilan, nagmahal kasi sila. At doon ko lang naintindihan kung bakit may isang Jesus na napahirapan, inagupit, nabayubay sa krus, namatay, inilibing, pero sa ikatlong araw na buhay muli, nagkaroon ng dahilan ng lahat kung bakit pala siya napako para sa iyo at para sa akin, dahil nagmahal siya. Sa gospel, kapatid, ito ang dahilan ng lahat. May isang ina na nagmahal. Kaya ang pamantayan, pagmamahal ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Kapatid, mahal ka ni Jesus. Kaya mong ipanalangin ito sa mga oras na ito. Kapangalan Ama, ng Anak, ng Espiritu. Amen. Panginoon, sa pagmamahal at pag-ibig mo, salamat, salamat, salamat. Panginoon, ano naman po yung prayer namin, bahala ka na. Pinagkakatiwala namin ito. Magtsatsaga kami, magpapakumbaba at taasa sa iyong biyaya. We ask this in the mighty name of Jesus, who lives and reigns forever. Amen and amen. In the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye.